Yung isi-share ko sa inyo ngayon ay hindi siya gaanong natatalakay, pero tatalakayin ko dahil sa yung idudulot nito sa inyong buhay ay pangmatagalan. Ito ay tungkol sa self-improvement na nakakamtan through discipline. Gaano ba kahalaga ang self-improvement? Hindi nyo namamalayan ang kahalagaan nito dahil hindi natin nare-realize na yung outcome ng ating performance, meron pala itong connection. Your performance ay nakadepende sa iyong pagkatao, sa iyong personalidad. Kaya kung gusto mo na mas magiging effective ka, gusto mo na mas lalong mag-improve yung ginagawa mo sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, sa pagninegosyo, o sa pag-handle mo ng relationship o pag-handle ng pamilya. Kung gusto mo mag-improve ito, ang paghuhugutan mo nito ay sa iyong pagkatao. Pag nag-improve ang iyong personality, ay aapektuhan niyan ang lahat ng aspeto ng buhay mo. Minsan kaya hindi mo kayang mag-handle ng relationship kasi hindi balanse ang pagkakadevelop ng iyong personality. Minsan may mga times na nagkakamali tayo sa ating mga decisions sa trabaho o sa negosyo dahil sa yung ating development tungkol sa sarili ay hindi siya na-maximize. Hirap tayo sa pag-aaral kasi hindi tayo well-developed personally. Ang discipline ay ayaw ng marami ito dahil meron tayong attitude minsan na parang alam na natin ang lahat. Yung tinatawag nilang know-it-all attitude. At kapag meron ka nito, then hindi ka na mag-i-improve. Minsan hindi natin natatanggap ang correction dahil mas matanda tayo kaysa doon sa nagkukorek sa atin. Pero nasasabihin ko sa inyo, once na natuto tayo na magpasakop sa disiplina at natuto tayong disiplinahin yung ating sarili, magkakaroon ng pagbabago ang mga pinaglalaanan mo ng panahon. Na minsan doon na lagi yung panahon mo. Pero kahit subsub ka sa bagay na yon, hindi nag-i-improve. Ang kailangan mo ay disiplina. Alam po ninyo sa totoo lang yung mga walang disiplina sa ating kapanahunan ngayon. Yan ang mga future na magiging talunan sa ating generation, sa inyong generation. Once na ikaw ay gumaya sa isang ugali na ayaw ng disiplina, then isa ka sa mga kandidatong magiging talunan in the future. Ikaw ay isa sa mga mauuwi sa mapag-iiwanan. Ikaw ay mapag-iiwanan ng mga kasabayan mo
kapag hindi ka nagkaroon ng disiplina sa sarili. Kaya maraming hindi nag-i-improve ang kanilang personalidad. Kung ano sila ngayon, after 1 year, ganun pa rin sila. Ang pag-i-improve sa sarili ay dapat tuloy-tuloy itong ginagampanan ng bawat isa sa atin. Maaring ang iba sa inyo nagbago na at ang pagkakakilala pa rin ng iba ay ganun pa rin kayo sa dati. At maganda kung ganun. Dahil masusurprise sila na ikaw pala ay hindi na ganun sa kanilang pagkakakala. Pero kung ganun ka pa rin sa kanilang pagkakakala, 5 taon, 10 taon na lumipas at ganun pa rin yung pagkatao mo, ito ay kawalan ng disiplina. Ang tao dapat continuous na nag-i-improve. Ang tao dapat continuous na nagde-develop. Para hindi kayo maging boring sa buhay na ito. Nagmi-maintain lang kayo. Kung ano kayo ngayon, ganyan pa rin kayo after 10 years, 20 years. Ganyan pa rin. Hindi, dapat nagbabago. Ang disiplina ay tulad ng trimming or pruning. For example, bakit nyo pinapatrim ang inyong buhok? Bakit nyo pinapatrim? Para maging maayos, diba? At yung susunod na kanyang paglago ay magiging maayos. Kasi ang pagtitrim ay hindi lang basta nagpatrim. Ang purpose ay para ayusin. Ganyan ang disiplina. Bakit may disiplina? Nang sa ganun maging maayos tayo at magiging mas maayos yung ating mga susunod na buhay o susunod na araw. Anong ginagawa natin pag nagpuprune tayo ng halaman? Para mas lumago, para mas mamunga siya ng marami. Ganon ang disiplina. Ang disiplina, ang purpose nito ay kailangan nating tanggapin kasi ang purpose nito ay para gawin tayong mas malago at mas maging mabunga. Kung umaayaw tayo sa disiplina, ibig sabihin, ayaw nating maging fruitful. Kaya wala tayong nararanasan, gaano karaming nararanasan fruitful victories and success sa ating buhay. At taon-taon, ganun na lang lagi. Hindi po tama na ganun. Kaya dito sa 1 Corinthians, bago ako magpapatuloy, ay gusto ko manang i-share sa inyo ang 1 Corinthians chapter 9. So, itanin niyo yan sa inyong puso at isipan. Ikaw bilang tao, kailangan mong tuloy-tuloy na nag-i-improve. Tuloy-tuloy mong dinidevelop dapat ang sarili mo dahil diyan nakasalalay ang magandang future mo. Ang pagdidevelop ng sarili ay paghahanda ng ating sarili sa mga future success and victories. Kailangan maging fit ang iyong pagkatao sa mga nakalaan, nakaabang na mga tagumpay. Kasi pag hindi ka fit sa mga tagumpay na ito na nakalaan sa future mo, ay mapapalampas mo yon. Mapupunta yung victories na ito, mapupunta yung successes na ito sa mga fit sa kanila ang personality. Importante yun, ha? Fit ba sa'yo yung tagumpay na nakalaan sa'yo in the future? Kasi pag hindi fit sa'yo, sayang ang opportunity. Kasi pag hindi fit sa'yo, sa iyong personality, yung nakalaang tagumpay, lalaki yung ulo mo. Ayan ng Lord na mangyari yun. Hindi mo mahahandalan. Baka yung tagumpay na dumating ay baka ikasira pa ng buhay mo. So, lalampas yun sa'yo. Sayang. 1 Corinthians chapter 9, isa natin sa verse 25, sabi niya, all athletes are disciplined in their training. All athletes are disciplined in their training. Dahil ako naging coach ako,
Kaya alam ko kung gaano kaimportante ang training. Yung talagang mga seryosong nagtitraining, yun ang mga mapapakinabangan sa aktual na laro mismo. Yung mga walang disiplina during training, sila yung sisira ng laro. Yan ay napatunayan ko na yan ng maraming beses kahit gaano kagaling yung player mo kung siya ay walang disiplina sa training. Sisirayan niya yung flow ng laro ninyo. At ito ginamit niya para ikumpara ang buhay ng isang tao na dapat siya ay disiplinadong tao. Dahil pag disiplinadong tao ka, ikaw ang magtatagumpay pagdating ng tatawagin kong laro sa buhay. Yan, laro sa buhay, dumarating yan. O sa mga ibang sports, ang tawag nila, fight. May pinaghahandaan silang fight sa boxing, sa kickboxing, mga ganyan, sa UFC. Ginagamit nila ang fight instead na game. So, pwede natin gamitin game of life or fight of life. Mayroong fight tayo na haharapin. At hindi tayo dapat maging patumpik-tumpik lang sa ating pagtitraining. At hindi tayo dapat maging overconfident. Nakakayanan natin kahit walang training. Hindi po. Pag wala kayong training, hindi nyo makakayanan ipanalo ang fight of life or game of life. Kailangan natin ng disiplina. Dahil doon nag-i-improve yung ating pagkatao. Yan, sabi niya dito, verse 26. Tama, 26 sabi niya. Or the second part of verse 25, sabi niya, they do it to win. They do it to win a prize that will fade away. But we do it for an eternal prize. So in principle, bakit siya nagtitraining? Not just to perform, but to win. Dapat yan ang ating hangarin sa buhay. Not just to perform in this life, but to win. Every fight of life that we are going to encounter. Wag kayong makontento sa mag-perform lang kayo. You need to win. Sa buhay na ito. And in verse 26, sabi niya, so I run with purpose. Hindi ako basta tumatakbo, sabi niya. Ako'y tumatakbo ng mayroong kadahilanan. May purpose ang aking ginagawa. Yan ang kanyang ibig sabihin. I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. Hindi lang siya basta nagbo-boxing. Dapat sa buhay ganun. Hindi ka nagsasayang ng effort. Dapat kada effort, meron siyang mapuproduce. At paano mangyayari yon? Well, you need to discipline yourself. You need to improve yourself through discipline. At pag walang discipline, hindi mag-i-improve ang pagkatao natin. Kapag hindi nag-improve yung pagkatao natin, para tayong sumusuntok lang sa hangin. Sabi niya dito, verse 27, I discipline my body like an athlete. I discipline my body like an athlete. Dinidisiplina ko ang aking sarili tulad ng isang manlalaro, sabi niya. Meron ba tayong ganyang prinsipyo at ginagawa sa buhay? Dinidisiplina ba natin ang ating sarili? Napapansin ba natin ang ating sarili kung medyo sumusobra na yung ating panahon sa isang bagay? Nababudget ba natin yung time natin sa social media? Meron ba tayong time limit sa paggamit ng Facebook? Meron ba tayong time limit sa paggamit ng YouTube? Meron ba tayong time limit sa pagsasayaw sa TikTok? Meron ba tayong disiplina sa ating oras? Meron ba tayong disiplina pagdating sa pagkain? Nalilimitahan ba natin ang ating sarili na kainin yung mga hindi masusustansyang pagkain? Kaya ba nating pigilan ang ating sarili kung napaparami na tayo sa matatamis?
Kaya ba nating pigilan ang ating sarili pag napaparami na tayo ng mga maaalat? Kaya ba nating pigilan ang ating sarili pag napaparami na tayo ng mga acidic na mga inumin at pagkain? Kaya ba nating limitahan ang ating sarili sa pakikipag-video call? Kaya ba nating limitahan ang ating sarili sa pakikipag-chat? Kasi kung wala, hindi natin kaya, sabihin ko sa inyo, walang disiplina, hindi mag-i-improve ang ating sarili. Kailangan may time kayo na saliksikin, basahin, pag-aralan, yung mga bagay na alam ninyong makakatulong sa pag-improve ng iyong sarili. Sana kung may time kayo na mag-browse sa mga walang kwenta sa Facebook, sana may time kayo na basahin man lang paano mo may improve ang iyong sarili. Maraming mga magagamit at mababasa, mapapanood ng mga videos na nakakatulong sa pag-improve ng sarili. Okay, tandaan po ninyo, kung sino ka man ngayon, you are a result of what you've been doing consistently. You are a result of what you've been doing consistently. Masasabi natin ganito, you are not a gift. You are just a result sa kung ano ang ginawa mo sa sarili mo. Dahil hindi ka ipinanganak, kung halimbawa, when it comes to physical appearance, kung okay yung physical appearance mo, hindi ka ipinanganak na ganyan. Meron kang ginawa kung bakit ganyan ang physical appearance mo. Meron kang ginawa kung ikaw ay matalino ngayon, hindi ka ipinanganak na merong laman ng utak mo. Walang sino mang ipinanganak sa atin na may laman ng utak. Wala tayong kalam-alam nung tayo ipinanganak. Pero dahil sa ginawa mo, simula nung alam mo na ang magbasa, makinig, mag-aral, simula sa time na yun hanggang ngayon, yung mga ginawa mo, yun ang dahilan kung bakit ka tumalino. At kung hindi tayo matalino, sa kabaliktaran ganun. Hindi mo ginawa talaga yung mga bagay para maging matalino ka. Kung ikaw ay madiskarte ngayon, resulta yan ng mga ginawa mo noon. Kung ikaw ay masipag ngayon, resulta yan ng mga ginawa mo noon. At kung ikaw ay tamad ngayon, resulta yan ng mga hindi mo ginawa noon. At resulta ng mga ginawa mo noon. See? You are not a gift. You are not an automatic na ganyan ka. You are a result sa mga ginawa mong tuloy-tuloy noon. Hanggang ngayon, ginagawa mo pa rin. Yan ang dahilan kung bakit ganyan ka ngayon. So ngayon, tanong ko sa inyo, anong mga ginagawa ninyo ngayon, nagagawin nyo pa sa mga susunod na araw, anong mga bagay na yan? Kasi doon nyo masusukat kung anong magiging personalidad ninyo sa hinarap. Pangalawa, una, you are a result of what you do or what you've been doing consistently. Looks, appearance, intelligence, wisdom, ano man yung sino ka ngayon. Resulta lang yan ng mga ginawa mo noon. Complacency will nail you to your present condition. Ano ibig sabihin na? Yung pagiging complacent, ibig sabihin yung hindi ka naman umaatras pero hindi ka rin umabante. Naka-neutral ka lang. So, hindi naman lumalala yung sitwasyon ng iyong pagkatao, pero hindi ka naman nag-improve. Neutral lang. Nagmi-maintain lang, kumbaga. Kung sino ka ngayon, mini-maintain mo lang. That is being complacent. Stuck ka dyan. Sa kung sino ka ngayon. Alam niyo, kapag tayo ay complacent, kasi self-satisfied ka sa kung sino ka na ngayon. Walang masama. Kung maging masatisfied tayo sa kung sino tayo ngayon, pero sayang yung chance to improve. Pag ikaw ay nag-improve, that is your preparation for promotion. Dahil ako naniniwala kahit ano na narating ninyo ngayon, hindi pa yan sapat for your future and for the future of your future family. Kulang pa yan.
So, hindi tama na ikaw ay nag-i-expect ng pagbabago sa buhay mo. You are expecting your life to be changed. You are expecting something good to happen in your life, in your family, in your love life, in your studies, in yourself, but you are not taking any step forward. It's impossible na mangyari yon sa buhay ninyo. Na mayroong pagbabagong mangyayari pero hindi ka naman humahakbang paharap. Gusto mong umabante pero naka-neutral ka, hindi mangyayari yon kahit kailan. Itulak ka man, pahirapan. Kaya alisin natin yung complacency. Huwag tayong maging neutral, huwag tayong maging idol. Dahil habang nagiging idol tayo, ang daming mga kasabay nating nagpupursige. Habang nagiging complacent tayo, ang daming nag-chase ng dreams nila. Habang naging complacent tayo, ang daming nagpupurso na mabago ang kanilang sarili. Magtataka kayo isang araw kung nauna na sila doon sa ating gustong puntahan. Magtataka kayo isang araw kung bakit ang layo na nila, naiiwan ka na pala. So yan ang disadvantage na naging complacent. Kasi habang complacent ka, hindi mo napapansin, hindi mo alam kung ano ang ginagawa ng mga ibang tao na sila pala ay nag-chase ng kanilang dreams at chine-chase nila ang mag-improve sila personally. Eh, dahil ang pag-improve ng sarili, madalas ay hindi mo kaagad-agad makikita ang resulta. Kaya akala mo, wala din silang ginagawa tulad mo. Akala mo, hindi rin sila umahakbang paabante tulad mo. Dahil wala namang pagbabago kaagad na nakikita sa kanila. Pero isang araw, magtataka ka na lang na pag-iwanan ka na. Eh, siyempre, ayaw niyang mangyari yan. Dahil masakit sa damdamin, masakit sa isip ang manghinayang. Dahil sa hindi mo ginawa yung mga bagay na magagawa mo pa sana sa nakaraan. Iba sa inyo, di ba? Hindi nyo narinig sa mga magulang ninyo? Na meron silang panghihinayang sa nakaraan? Pero dahil sa wala na silang magagawa, ibinabawi na lang nila sa inyo? Yung hindi nila na-chase na pangarap nila, ang sinasabi na lang nila sa inyo, para sa anak ko na lang, sila na lang. Palagay ko, ayaw nyo naman sigurong mangyari yan na pagdating ng araw, sasabihin nyo sa inyong mga anak, hindi ko natupad ang aking pangarap, kaya kayo na lang. Huwag nyo na akong gayahin sa ginawa ko noon. Dahil sa mga ginawa ko noon, hindi ako nagtagumpay sa aking mga pangarap. Ayaw nyo naman sigurong mangyari yan in the future. Siguro, ang gusto nyo sabihin sa mga magiging anak ninyo in the future ay masasabi nyo sa kanila na, alam nyo noon, ang dami kong time mag-Facebook pero hindi ko ginawa dahil gusto kong mag-improve ang aking sarili. At dahil dyan, nagtagumpay ako. Kaya kung gusto nyo magtagumpay, gayahin ninyo ako. Yan siguro ang gusto nyo gawin in the future. Yan ang gusto nyo sabihin sa mga anak ninyo in the future. Ayaw ninyong marinig ang sarili nyo na nanghihinayang kayo. Dahil hindi nyo naggawa yung mga dapat ninyong gawin sana ngayon. Okay, basta yung nag-iisip na, nanghihinayang na sa maraming bagay. And then last, procrastination will kill your dream. Procrastination will kill your dream. Ang pagpuprocrastinate ay kawalan ng disiplina. Alam yung procrastination? Alam yung laging pinagpapaliban. Yung kaya niyang gawin ngayon ay bukas na lang lagi. Mamaya na lang lagi. Samantalang meron siyang time na gawin ngayon. Pero bakit pinagpapaliban? Pinagpapabukas, inaalintala. Yung mga dapat nagawa na ngayon. Magbawas ka ng time sa Facebook. Oo, alam ko yan. Saka na lang. Alisin mo na yung sigarilyo. Oo, alam ko yan. Saka na lang. Huwag ka na mag-inom. Oo, alam ko yan. Saka na lang. Puro saka na lang. Puro saka na lang. Yan ay procrastination.
And procrastination will kill your dream. Kaya gusto mo talaga matupad yung pangarap mo, then don't procrastinate. Tanggalin mo ngayon yung mga dapat tanggalin. Alisin mo ngayon yung mga dapat alisin at gawin mo ngayon yung mga dapat gawin ngayon. Huwag mo na ipagpaliban bago pa mahuli ang lahat. Okay, in conclusion, na walang disiplina na nakakatuwa. Lahat ng klase ng disiplina hindi nakakatuwa. Discipline is not pleasurable. But the results of that discipline kapag sinunod mo, kapag ginawa mo, yung result, it's pleasurable. Nakakatuwa. Nakakatuwa ang resulta ng pagpapasakop sa disiplina. Bakit? Kasi mag-i-improve ang iyong sarili. At kapag nag-improve ang iyong sarili, magpuproduce ito ng tagumpay sa buhay mo. Hindi nakakatuwa yung magdidisiplinahin mo yung sarili mo, yung babawasan mo yung time sa isang bagay na sobra-sobra ng time mo, ay sisigaw ang iyong laman. Sisigaw ang iyong laman. Lalaban sa iyo ang sarili mo. Kaya nga ang pinakamahirap kalabanin ay hindi si Satanas, pinakamahirap kalabanin yung sarili mo. Kalaban mo ang sarili mo. Dapat talunin mo ang sarili mo para ang sarili mo magtagumpay. Pag tinalo mo ang sarili mo, nanalo ka. Hanggat di mo natatalo ang sarili mo, huwag kang umasang magtagumpay. Dahil hindi. Hindi mangyayari yun. Gusto mo magtagumpay? Talunin mo ang sarili mo. Talunin mo ang iyong sarili, pasunodin mo ang sarili mo sa tama. Sabi ng Bible, overcome evil with good. Paano mo matatalo ang sarili? By overcoming evil with good. Yung mga masama, eliminate, and then form new habit. Pag nangyari yan, na-overcome mo ang old habit, nag-form ka ng new habit, then tinalo mo ang sarili mo. Pero hanggang hindi ka nakaka-form ng bagong habit, old habits pa rin, talo ka sa sarili mo. At kapag talo ka sa sarili mo, anong maasahan mo sa sarili mo? Talo ka na eh. Hindi barkada ang pinipilit mong ma-overcome. Hindi sila. Ikaw mismo. Dahil kung hindi mo gusto, ano magagawa nila? Kung ginusto mo, ano magagawa nila? Kung umayaw ka, ano magagawa nila? So, ibig sabihin nito, sarili mong kagustuhan ay lalabanan mo. At babaguhin mo yung kagustuhan mo. Imbis na gugustuhin mong gumawa ng mali, gugustuhin mong gumawa ng mabuti. Imbis na gugustuhin mo na sayangin ang oras mo, ay gugustuhin mong gamitin ang oras mo sa mabuti. Remember, mayroon tayong kasabihan, time is gold. Waste time, waste gold. Kasi pag ang time mo, ginamit mo sa mabuti, then magpuproduce yan ng gold in the future. So, ilang gold na ang inyong na sayang? Okay, so dito tayo magtatapos at sana na-challenge kayo at sana ma-motivate kayo na disiplinahin ang sarili nyo. Dahil ito ang mag-i-improve sa sarili nyo at bilang kapalit ng self-improvement, patong-patong at sunod-sunod na tagumpay ang inyong mararanasan. Don't ever stop improving yourself. Improve yourself continually. Paano natin ito nakakamtan? Through self-discipline din. Okay? So, you're blessed.